Hello guys, welcome sa Banging Sagaling. Papaliwanag ko po yung proseso ng paggawa ng sliding gate. Ito yon, may release sa baba. Ibinolt natin sa semento. Tapos angle bar yan, tinaob. Tapos may round bar na ng bolt 12 dyan sa ibabaw yan. Doon gugulong yung pinaka-release na binili natin sa online. Stainless yun. Ayan siya. So, i-welding ko na yan sa mga bolt, kabila ng bolt. Madali lang naman yan kahit sino. Basta welder siya, alam niya i-bolt lang yan. Tapos yan, ginawa natin yung gulong niya na pang round bar yan guys, hindi siya pang angle bar. Yan, dalawa dyan sa dulo, dun sa kabila, dalawa rin sana. So alam yung binili ko, tatlo lang, kulang ng isa, di dumating sa online. Yan, bali didos yan ng angle bar, hinati ko lang. Ayan siya. Mapapansin mo may yan may angkla dyan sa gilid. Ayan yan, may angkla. Dalawa yon, yung may angkla sa gilid. So i-angkla mo sa gilid na yan sa kanto ng tubular para magpantay. Tapos lagyan mo ng round bar dyan dyan sa babaw para mag-align yung gulong. Ayan, itataking mo lang yan. Pag nakakataking na yan, siyempre naka-align na yung dalawang gulong. Kasi may may kabilya siya nga, plain bar. Yung dalawang gulong na yan guys, magkasama yan dyan sa isang side. Dapat ganyan din sa kabila. So nga lang, tatlo nga lang yung dumating na sa online ba. Hindi apat. Yan, bali may plate yan. Yung mga ruler na yan. Ayan siya. Yan, para niya-angkla dyan sa gilid. Para pantay talaga siya. So, ina-align yan doon sa kabila. Yan, nilalagyan ko ng plain round bar para ma-align siya. Pagkatapos may welding ko yung ruler dyan sa pinaka-plate ng angle bar na tinabas ko. Dadaling ko na yan sa dulo, doon ko itataking. So, itaking muna natin yan. Ayan. Yung pinaka roller holder, yan, taking dyan sa pinaka base nya na tinabas ko na angle bar. Ayan yung gate natin, itinihaya ko guys. Yung nasa ilalim, dinala ko sa ibabaw para dyan ko i-install yung gulong. Patong ko na lang dyan yung gulong. Tapos itataking natin dyan. Bali yung pintura niya ni epoxy primer yan na white muna. Ayan, itinaking natin yan. Patong natin yan. Ayan, isa lang yan kasi hindi dumating yung isang gulong. Kaya isa lang yan dyan. Pagkataking natin yan dyan, sa kabila naman tayo guys. Dito naman sa kabila. Lagay din natin yung isa dyan. Lagay na yan, tinakin na natin. Tapos masilyahan na lang ko ang katapat niyan, epoxy na lang. Itakin na, ilalagay natin sa release guys. Dali lang naman, basta may kasama ka kasi mabigat yung pinto na yan Bali tatlo kaming bumubuhat, so mabigat talaga siya. Pagkatapos ipatayo, ipatong sa release mismo. Ayun, pinatong na. Tapos ilagay natin yung guys, yung pinaka roller niya na plastic. So bali gumawa ko ng bracket. Ayan, tinatamaan pala yung semento na yan guys. Sa poste, nakausli kasi yan yung korting kahoy na yan. Putulin ko yan ng grinder. So naputol na natin yon. Tapos ayan, okay na, suwabe na. Ang release niyan guys, hanggang dun sa dulo, kung gaano kahaba yung gate na yan, simula dyan sa poste dyan, ganun dyan, mas mahaba ng konti yung release sa baba. Wala nakasimento yan. Sisimentoin nyo yung release para hindi gumalaw. Ayan, gumawa ko ng H-frame dyan, inipit ko dyan sa poste. Bale, dyan natin, binutasan ko yan para may ilagay yung mga ruler na plastic. Yung ruler na plastic guys, in-order ko yan sa online. Okay naman. Matindi ako mag-order online. Pero ito sa amin kasi walang available na panindang ganyan sa tindahan
Yung kabila ng butas niyan, so iniipit yan ng dalawang roller. Bali, 4 ang roller na ilalagay dyan. Para hindi magpaling-paling yung frame ng gate na yan. Yan. So ilagay natin yan, yung pinaka-roller niya. Ay. Ayan. Pasok lang yan. Yan. Simple lang. Tutornilyo mo lang yan. Kasi ready-made naman yan na dumating. Ganyan na siya. Kakabit na lang siya. Isa pa. Dun sa kabila. Ayan. Dalawa na. Tapos dun sa likod. Punta tayo sa likod. Kabila tayo. Yan, may takip naman sana yan. So lang hindi ko na ginawan, guys. Kasi tinatakpan kasi yan para pag umulan sana. Umulan, hindi mabasa yung mga bearing yan. Pero hindi ko na nagawan. Pero supposed to be dapat may takip. Ayan, ikabit natin sa likod. Ngayon naman dito. Yan. Dito tayo sa kabila. Yun. Mahirap ikabit kasi mahaba yung tornilyo eh. Pero lagyan lang naman ng grasa yan, guys, yung ibabaw niyan para hindi makapasok ang tubig. Kasi pag may grasa yan, okay naman. Grasahan lang. Medyo mas mahirap ikabit yung yan mas mahirap ikabit kontra yung cylindrical kasi gagawa ka pa ng bracket eh. Ayan, isa pa ng likod kabit natin. Muntalan kung yung cylindrical wala ka ng bracket na kakabit, yung cylindrical na lang i-building mo dyan sa pinaka frame niya. Mas mabilis yun, guys, kasi ito mas matagal to eh. Magbabarena ka pa, expansion bolt ka pa. So marami kang i-align. Ayan, okay, tapos na. Bukan natin, guys. Hindi naman yan maangat pataas, mawawala sa release kumbaga ganun, kasi nakatutok dyan sa may frame yan sa taas. Hindi mo maaalsa yan. Okay, guys, sarado na natin. Bukan natin. Ganyan yung ibabaw niya, guys. Kita nyo. Simple lang, no? Ayan. Ito. Yan dyan sa baba, guys. Merong stopper dyan. Sisimentoin pa yung kanto. Walang hindi pa nasisimento. Pero lagyan lang ng stopper na bakal, angle bar. Para dyan sa babangga. Para hindi dumiretso. Alam nyo kasi guys, ito yung mga una kong video. Inuulit ko kasi ito mga to eh. Para ay yung pintuan pala guys, ikakabit natin. Kasi yung pintuan na yan, ang cylindrical niyan, pwede mong ikabit, pwede mong tanggalin. Ayan yung cylindrical hinges. Number 1/2 ang laki. Ayan, madali lang ikabit yan guys. Basta may experience ka na sa mga pagkakabit yan, ikabit na. Lagay natin, ikabit natin. Ayan yan yung release niya. Sinimento ko na guys dyan sa gilid. Libayan ko na ng simento. Yan yung round bar. Na plain round bar number 12 ay number 14 yata yan. Tapos pinatong sa angle bar na didos na 1/4 ang kapal. Tapos binolt yan sa flooring. Tapos sinimintuhan ko para hindi siya gumalaw talaga guys. Simple lang. Pero magaan yan itulak kasi nakalayan yung
baka ay yung mga gulong niya. Ngayon gagawa tayo ng receiver. Ito yun tapos yung binabangga bubuhusan ko pa diyan. Gagawa tayo ng receiver diyan, guys. Pero yung paggawa ko nito, makikita niyo dun sa reels ko. Ang title nun ay roller receiver for sliding gate. Basta roller receiver for sliding gate. Wala guys, natin kasi hindi na natin. Ito yon. Pero yung paggawa niyan, kikita niyo na lang sa reels ko, guys. Papakita ko sa inyo. Ay, gumawa pala ako ng sarili kong video niyan. Ito na siya.